What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2651 hanggang 2655. Alam ni Han Sanchen na ang dahilan kung bakit itinanong ni Zonte Liuyo ang tanong na ito ay upang malaman ang kanyang lakas mula sa gilid, kaya hindi umiwas si Han Sanchen at direktang sinabi, kung maglakas loob kang kidnapin ang aking kapatid, kailangan mong maging handa na bayaran ang iyong buhay, kaya pinatay ko siya. Ang katawan ni Zonte Liuyo ay nasa isang iglap, at halos mawalan siya ng paa. Patayin siya. Pinatay siya ni Aaron, ang malakas na tao sa matinding dibisyon. And take it for granted. Nga pala, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Nagpatuloy si Aaron. Naging mas mabilis ang paghinga ni Zonte. Sa kanyang isip, ang pagpatay kay Yi Qingshan ay dapat na isang malaking digmaan, at ito ay tiyak na nanginginig sa lupa. Dahil sa mga taon ng digmaan sa pagitan ng tatlong bansa, ang dahilan kung bakit walang malakas na tao sa Extreme Division Realm na lumaban ay ang Extreme Division Realm ay masyadong malakas. Kapag ang malalakas na tao sa matinding Division Realm ay lumaban, sasaktan nila ang hindi mabilang na mga inosente at sisirain ang hindi mabilang na mga lungsod. Ngunit sa harap ng Aaron, ang gayong malakas na tao ay walang pagkakataon na lumaban. Ipinapakita nito na ang kaharian ng Aaron ay mas mataas kaysa kay Jishi, kaya may lakas siyang durugon si Yi Qingshan. Banal na kaharian. Nakarating na ba siya sa mythical state? Master Zonte, may tanong ka ba? Tanong ni Aaron. Si Zonte Liuyo ay umiling-iling ng hindi malay. Pinatay pa ni Han Sanchen si Yi Qingshan. Ano kayang mga tanong niya? Siguro ang lakas ng Emperador Zun ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa kanyang mga mata. Ang pagpatay kay Emperador Zun ay isang mapaghangad na biro para sa iba, ngunit marahil ito ay kasing dali ng isang palad sa kanya. Nang makita ang takot na anyo ni Zonte, bumulong si Fei Lingsheng sa mahinang boses, ipakita mo, hindi ba ang pumatay ng tao? Bagamat napakaliit ng boses ni Fei Lingsheng, malinaw pa rin itong naririnig ng Aaron, ngunit walang pinabulaanan ang Aaron. Sa katunayan, ito ay pumatay lamang ng tao. Walang maipakita. Kung walang ibang tanong si Master Zon, tara na. Nagpatuloy si Han. Mabuti. Hindi na nag-alinlangan si Zonte Liuyo, dahil napagpasyahan niyang sundin ang mga hakbang ni Aaron, kahit na siya ay kaaway ni Emperador Zun. Ang isang taong madaling pumatay kay Jiz Hijing ay sulit sa kanyang pagkuha ng pagkakataon. Nang ang isang hanay ng 4 na tao ay umalis sa bakuran at dumiretso sa tarangkahan ng lungsod, maraming mga mata ang nagulat. Inutusan ng mga taong ito na bigyang pansin ang trend ng Aaron sa lahat ng oras. Ayon sa pangunawa ng mga ordinaryong tao, ang Aaron ay dapat pumunta sa pangunahing bulwagan upang makipagkita sa emperador. Pero sino ba naman ang mag-aakalang may balak siyang umalis ng diretso? Hindi nagtagal, dumating ang balita sa pandinig ng kanyang pinagkakatiwalaan. Para sa sitwasyong ito, ang kanyang pinagkakatiwalaan ay nabigla. Hindi niya alam kung paano haharapin ito, kaya kailangan niyang ipaalam sa Emperador Zun sa unang pagkakataon. Tumakbo sa bulwagan sa gulat. Si Emperor Zun ay labis na hindi nasisiyahan sa pagkataranta ng kanyang pinagkakatiwalaan. At least siya ang una sa ilalim ng kanyang utos. Paano siya naging kalmado? Ano bang problema mo kanina? Walang hangin ng mga general. Sabi ni Emperor Zun.
Gusto din ng aking pinagkakatiwalaan na manatiling kalmado, ngunit plano ng Aaron na umalis ng direkta sa Huanglong Hall, na talagang nagpapatahimik sa kanya. Emperor paggalang, eyeliner upang magulat, han 3,000 sa mga tao, direkta sa gate ng lungsod, ito ay tila umaalis sa imperial na palasyo. Sabi ng confidant, si Emperor Zun ang pumalakpak sa kaso niya at nagalit. Hinihintay pa niya ang Aaron na pumunta sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na direktang umalis si Aaron. Emperor Zun, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pinahihintulutan ba siyang umalis? Nag-aalalang tanong niya. Nakita ito ng maraming eksperto sa lungsod. Kung ang Aaron ay nailabas ng ganoon kadali, masisira ang imahe ni Emperador Zun. Sino ang tame time na gumagalang kay Emperador Zun sa hinaharap? Nagngangalit si Emperor Zun, ang mga ngipin niya. Gusto niyang putulin ang Hansa. Hindi niya inakala na hindi siya papansinin ni Aaron. Gusto mo ba akong labanan? Sa tingin mo ba hindi kita mapapatay? Emperor Zun, malapit na sa gate ang Aaron. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ng puso ko. Nagyelo ang mukha ng emperador, at sinabi niya, dahil nang ahas siyang hamanin ang aking autoridad, babayaran niya ang halagang nararapat para sa kanya at tatawag sa malakas. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang kapangyarihan ng emperador. Heart belly face color a coagulation, pakinggan ni Emperor Zun ang mga salitang ito ng kahulugan, gusto niyang personal na magpakita. Tila ang Aaron ay tiyak na mapapahamak sa oras na ito. Ang aral ng Emperador Zun ang kanyang sarili ay hindi isang maliit na bagay. Malamang na ibibigay ni Aaron ang kanyang buhay sa bulwagan ng emperador. Oo, pagkatapos na sumagot ang mga pinagkakatiwalaan, pumunta sila upang ipatawag ang mga malakas na bulwagan ng Huanglong. Tuldok, sa oras na ito, hindi niya kayang alagaan ang tulong ni Aaron sa pakikitungo kay Linlong, ang mga maglalakas loob na hamanin siya ay mamamatay. Aaron, binigyan kita ng pagkakataon, at binigyan kita sapat na mukha. Dahil determinado kang mamatay, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ang tarangkahan ng bulwagan ng Huanglong. Bago dumating si Aaron at iba pa, maraming eksperto ang nagtipon sa tarangkahan ng lungsod. Kilala ng lahat ng mga taong ito si Aaron. Ang mga gawa ng 3,000 ay parang pinagmamasdan ang karamihan upang makita kung anong uri ng katapusan ang Aaron. Talagang hindi alam ni Aaron kung ano ang gagawin. Naglakas loob siyang hamanin ang autoridad ng emperador na si Zun. Tila ang labanan ng 28 keking ay nagpalawak ng walang kaalam-alam na lalaki na ito. Gusto kong makita kung paano siya umalis sa Huanglong Hall ngayon. Si Emperor Zun mismo ang gumawa nito. Hindi siya maaaring magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Sa katunayan, dapat nating pasalamatan ang taong ito. Kung wala siya, paano tayo magiging karangalan na makitang ipakita ni Emperador Zun ang kanyang lakas? Ang mga taong nagtitipon ay nag-uusap sa isa't isa. Ang bawat isa ay may parehong ideya na ang han 3,000 ay mamamatay ngayon. Hindi nagtagal, dumating si Aaron at iba pa sa tarangkahan, hinarang ng maraming eksperto ang tarangkahan, gustong umalis ng Aaron, maliban na lang kung pumatay ng paraan ng pamumuhay, mukhang talagang nagagalit ka sa emperador. Ang lahat ng malalakas na tao sa bulwagan ng Huanglong ay nagtitipon. Tingnan ko kung ano ang magagawa mo. Walang imak na sinabi ni Fei Lingsheng na ang mga taong ito ay malamang na tinawag ni Emperor Zun. Sa paggawa nito, ipinakita ni Emperor Zun na determinado siyang turuan ang Aaron ng isang malalim na aral at ipaalam sa mga taong ito ang katapusan ng pagpukaw sa emperador na si Zun. Sa tamang panahon, hayaan mong makita ng mga taong ito kung paano namatay si Emperador Zun, at sila ay magpapasakop sa akin. Hindi nila ako kailangan na talunin sila isa-isa, at maaari nilang lutasin ang maraming problema para sa akin. Si Zun Tailiuyo ay nakonsensya sa harap ng napakalaking eksena. Tinitingnan ni Yugwang ang tiwala sa sarili ni Aaron at inaabangan ito. Maari ba niyang ibagsak ang kapangyarihan ng emperador sa Imperial Court? Sa World War I ngayon, kapag natalo si Emperor Zun, talagang sisikat ang Aaron sa Imperial Court, Master. Napakaraming tao ang nanunood. Kailangan mong sumama. Mas mabuting talunin mo ang emperador. Sabi ni Huang Xiaoyong, natatakot na hindi magulo ang mundo. Makinig sa mga salita ni Huang Xiaoyong, hindi maiwasan ni Fei Lingsheng na mapatingin, dahil sa kanyang opinyon, hindi angkop na tumalikod kay Emperador Zun sa oras na ito, at ang tunay na lakas ni Emperor Zun ay hindi kailanman nalantad, at ang Aaron ay hindi dapat hamanin ang emperador.
Zun sa oras na ito. Gayunpaman, ang Aaron ay walang gaanong reaksyon, tumawa lamang. Kinakabahan si Zontay Liuyo. Bagamat alam niyang ang lakas ni Aaron ay madaling dumurog kay Yi Qingshan at ganap niyang kayang makipagkumpetensya kay Emperador Zun, si Emperor Zun ay namuno sa Imperial Court sa loob ng maraming taon, at ang kanyang takot sa Emperador na si Zun ay nasa puso niya. These guys dare to look down upon my master one by one. I'll let you know later. Nakikinig sa panghahamak ng ibang tao para sa Aaron, malungkot ang mukha ni Huang Xiaoyong. Sa isip niya, tanging master lang ang pinakamalaki, at si Emperor Zun ay kalokohan, kaya ang panunuya ni Huang Xiaoyong ay partikular na malupit. Aaron, gagawin mo ba talaga ito? Emperor Zun, ang malalakas na taong ito ay hindi na maghihintay na mamatay. Kailangan mong malaman na may daan-daang malalakas na tao sa lungsod ng Wanglongdian. Hindi maiwasan ni Fei Lingsheng na paalalahanan si Han muli si San Chen na hindi pa oras para punatan ang kanyang mukha, kaya umaasa siyang makapag-isip si Han San Chen at huwag ipilit ang sarili sa dead end. Kailangan ko bang humingi ng tawad sa kanya, o lumuhad at aminin ang aking pagkakamali? Sa dinami-dami ng taong nanonood, hindi niya ako papakawalan ng madali, sabi ni Aaron. Hindi magandang maging matyaga sandali at mahinahon. Sabi ni Ferlingson, natatakot ka ba, Fei Lingsheng? Natatakot ka bang madamay ako, o natatakot ka na kung mamatay ako, hindi ka na muling makakakuha ng banal na kastanyes? Tumingin si Han San Chen kay Fei Lingsheng. Kung hindi mahalaga si Fei Lingsheng, hindi isasama ni Han San Chen ang babaeng ito. Kahit na siya ay isang puppet, hindi siya gustong makita ni Han San Chen. Dahil nag-aalala siya, naisip ni Han San Chen na duwag siya. Ngayon ay ayaw ni Han San Chen na maging duwag. Hindi nagsalita si Fei Lingsheng, ngunit ang mga salita ni Aaron ay tumagos sa kanyang puso. Natatakot talaga siya. Pagkatapos ng lahat, siya at si Han 3,000 ay mga tipaklong sa iisang lubod. Kung namatay si Aaron, hindi siya magiging mas mabuti. Higit pa rito, kapag nalaman ni Emperor Zun na pumirma siya ng kontrata sa Aaron, hindi siya pababayaan ni Emperor Zun. Bagamat si Fei Lingsheng ay napakabata sa totoong edad, hindi niya maipakita ang anumang sigasig ng mga kabataan. Bilang isang malakas na tao sa pinakamataas na antas, palagi siyang umaasa at paatros. Master Fei, bakit kasama mo ang lalaking ito? Gusto mo bang makipaglaban sa emperador kasama niya? Sa oras na ito, isang matandang lalaki ang lumabas na may paggalang, yumukod sa Fei Lingsheng, at sinabi. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na naglagay kay Fei Lingsheng sa isang mahirap na sitwasyon, dahil ang ganitong problema ay katumbas ng paghiling sa kanya na pumili ng isang posisyon sa publiko, na ayaw harapin ni Fei Lingsheng. Master Fei, malapit na si Emperor Zun. Payo ko sa iyo na lumayo sa taong ito para maiwasang maapektuhan ng fish pond. Malinaw na malinaw ang lakas ni Emperor Zun sa bulwagan ng Huanglong. Gusto niyang mamatay. Gusto mo bang mamatay kasama niya? Sa paglabas ng matanda, parami ng parami ang sumama sa pangungumbinsi. Ngunit sa mga salita ng mga taong ito, ang Aaron ay walang kabaitan, ngunit isang banta. Tila walang magandang imahe si Fei Lingsheng sa isipan ng mga taong ito. Hindi ba't ang mga malalakas sa pinakamataas na antas ng pag-aaral ay karapat-dapat sa paggalang ng maraming tao? Paano nagkaroon ng matinding galit ang napakaraming tao kay Ferlingson? Hindi mo ba sasabihin sa kanila ang tungkol sa relasyon natin, Fei Lingsheng? Sinabi ng Aaron, dahil ang mga bagay ay dumating sa hakbang na ito, ang usapin ng kontrata, ay dapat na ipahayag ang mundo. Tirik ang mga mata ni Fei Lingsheng. Sa simula, sinabi niya na ang relasyon na ito ay hindi ibubunyag sa publiko. Ngunit ngayon ay biglang hiniling ni Aaron sa kanya na sabihin ang kontrata sa harap ng napakaraming tao. Kahit na si Fei Lingsheng ay matagal nang nakahanda sa psikolohikal na ang relasyong ito ay malalaman sa labas ng mundo, siya ay nasa isang maliit na dilema sa kasong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang reputasyon bilang isang malakas na tao sa loob ng maraming taon, kapag nalantad ang kontrata, hindi niya alam kung gaano karaming mga imahe ng mga tao ang masisira. Ngunit ito ay isang katotohanan na hindi maitatanggi ni Fei Lingsheng, at kung gusto niyang makuha si Sheng Li mula sa Aaron, dapat niyang gawin ito ayon sa Aaron. Masyadong komplikado upang ipaliwanag. Plano ni Fei Lingsheng na direktang ipakita sa kanila ang katotohanan. Nang lumitaw ang marka ng kontrata sa kanyang noo, ipinaliwanag ni Fei Lingsheng sa mga nanunood,
pumirma ako ng kontrata sa kanya, at ngayon ako ay puppet na lang niya. Ang mga salita ay nagulat sa lahat, at lahat ay tumingin sa marka ng kontrata sa noo ni Feilingsheng. Sa kanilang opinyon, ang ganitong uri ng marka ay dapat lumitaw sa ulo ng ibang hayop. Paano ito makikita sa noo ng isang malakas na tao sa matinding dibisyon? Paano naman na manika si Feilingsheng? No, I must be hallucinating. Hindi ba ang malakas na tao sa Extreme Division ay hindi niya kalaban? Matagal ko nang narinig na ginawa niyang papel si Zhong Qishan, ang pinakamakapangyarihan sa 28 panauhin ng pamilya Ziman. Akala ko ito ay labis na pagmamayabang mula sa labas ng mundo. Hindi ko inaasahan na ito ay maging totoo. Sa mata ng mga taong ito, may nagawa ang Aaron na hindi nila maisip. Una sa lahat, hindi ka panipaniwalang ilapat ang selyo ng kontrata sa mga tao. Isa pa, hindi ka panipaniwala na inilapat din niya ito sa isang malakas na lalaki gaya ni Feilingsheng. Bilang taong pinakamalapit kay Feilingsheng, mas nabigla si Zhang Tailiuyo kaysa sa sinumang nasa eksena, dahil mas malinaw niyang nakikita ang marka sa noo ni Feilingsheng. Ito ay ganap na hindi pekeng. Si Aaron at Feilingsheng ay hindi kumikilos ng magkasama upang takutin ang mga taong ito. Pero, paano kaya? Ano ang ginawa ni Aaron para kusang maging mga tuta niya si Feilingsheng at iba pang makapangyarihang tao? Sa loob ng maraming taon, palaging itinuturing ni Zhang Tailiu si Feilingsheng bilang kanyang idolo bilang isang layunin na abutin. Ngunit sa sandaling ito, lahat ng ilusyon ay parang sirang bula. Kahit na ang mga malalakas na master ay maaari lamang magbigay sa mga tao ng isang papel. Ano ang silbi ng pagiging napakalakas? Nilunok ni Master Huang Xiaoyong ang kanyang laway. Bagamat si Han 3,000 ang nasa sitwasyon, hindi niya pinapansin si Feilingsheng, ngunit laking gulat niya nang malaman na si Feilingsheng ay papel lamang ng Aaron. Guro, paano mo ito nagawa? Tanong ni Huang Xiaoyong. Hindi pinansin ni Aaron si Huang Xiaoyong, ngunit sinabi niya sa mga humahamak sa kanya, maaari pumunta ang sino mang gustong hamanin muna ako, tingnan ko kung anong uri ng lakas mayroon kayong mga tinatawag na malalakas na tao, ay nilapastangan, ngunit ang eksena ay tahimik, at walang nang ahas na sagutin ang Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!